Nung nagkaroon sila ng illegal quorum, nagtrabaho ba sila? Hindi naman eh. As a matter of fact, nag-work from home pa nga, di ba? Kesyo may threat. So kalokohan po yung dahilan na yan. Yan din ang ginagamit na dahilan ngayon ni Senator Joel Villanueva. Magtrabaho na lang tayo, wala dapat ditong paghati-hati. Kalokohan. Alam mo, Senator Villanueva, nakakahiya ah. Kasi pastor ka pa naman. Pakishare nyo ho itong video na to para makaabot dito kay Senator Joel Villanueva. Marami hong na-disappoint sa ating mga kababayan. Kaugnay doon sa pinaka-latest na video ang ilinabas niya. Na kung saan, kanya hong ibinida na kung sakaling magkaroon ng special session, dadalo daw ho siya. Diba? Doon ho talaga napagtibay yung suspecha ng ating mga kasama, ng ating mga kababayan na talagang tumiklop na ho siya sa pananakot na ginagawa ng Malacanang. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo yan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ano ho ngayon na matagal na ho natin di nagagawa ng reaction video itong si Idol Banat Bay. Palakpakan ho muna natin. Tsaka itong si Attorney Trix. Itong si Attorney Trix madalas to dito. Palakpakan ho natin itong si Attorney Trix at saka itong si Banat Bay. Unahin na ho muna natin itong mga banat nitong si Banat Bay. Ano ito kumbaga magkaparehas kami nung pananaw doon sa ilinabas na video nitong si Franco Mabanta. Huwag mo kayo magpabula dyan. Naknanto ka, nag-aano siya namamangka sa dalawang ilog. Habang nagpapakaaso kay Marcos Jr., sabay bola niya naman dito kay VP Sara. Anong klase yun? Di ba? Tayo, mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pwede yung tayo dito, yung gray area. Hindi pwede dito yung maligamgam, dapat kung Duterte ka, Duterte ka. Ngayon kung hindi mo kayang idawit ang si Marcos Jr. dito sa skandalo ng mga anomalyang flood control, malaki problema mo. Kaya para dito kay Franco Mabanta, ito si Banat Pai, siya ang babanat sa'yo. Game! Naku, walang sounds. Bye. Ang video ni walang kasalanan si Marcos. Nako. Kung paniniwalaan mo ang video ni Franco Mabanta ng PGMN. Yan. Kasi yan ang laman ng kanyang video. Yan. Tila hindi talaga ito nagsasabi ng buong katotohanan. Yan. Kasi sinisi niya ng todo si Romualdez. Uy, Franco Mabanta, manood ka dito kay Idol Banat Bay. Nabalagbag ko na yun si Franco Mabanta. Nakatawa ko, di ako nakatagal doon sa video niya. Nagpapantig ang tenga natin. Kada banat niya na Martin Romualdez, di ba? Hindi po siya makakit sa Malacanang. Bakit? Boss niya si Marcos Jr. Yan ang problema. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pinapakinggan nyo. Yung PGMN na yan, delikado ho yan. Hindi naman sa sinisiraan ko ho yung, di ko alam, attack network yan. Di ba? Ginagamit nila, pinapakita nila. Yung pag-establish niya ng PGMN, marami kaming tagapanood. Marami kaming total views, marami kaming mga followers sa ating mga yung tipong nag-advertise pang walang hiya. Naknanto ko, di man mabanatan si Marcos. Anong klase yun, di ba, bay? Na alam naman ng mga Pilipino na hindi magagawa ni Romualdez ang kanyang mga plano at ang kanyang mga ginawa kung walang basbas ng presidente. Una sa lahat, ang budget nagsisimula sa presidente at nagtatapos sa presidente. Isa pa, yung kalokohan na ginawa nila sa paglipat ng budget ng PhilHealth at ng PDIC, executive yun. Desisyon yun ng presidente. So, bakit lang si Romualdez ang panay sinisisi ni Franco Mabanta? Opo, si Romualdez ay malaking dahilan kung bakit po nagkaganyan-ganyan ng budget. Pero halata naman masyado na nililigtas si Marcos. Kaya huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga ganyan tao. Ang tawag dyan pagda-divert. Kaya mga banateros, huwag tayong maniniwala sa mga ganyang pahayag. Mga banateros, huwag maniniwala sa mga yan. At isa tayo sa mga banateros. Idol natin yan si Bay. Diba? Idolo yan si Bay. Walang pa natin si Bay. Diba? Nung napanood ko to, pares pala kami ng pagbasa ni Bay doon sa mga banat ditong si Franco. Mag-ingat po kayo. Sa mga nagpapanggap na kala mo talagang para sila sa katotohanan. Anak na to ko, maliho kasi na banat ka ng banat kay Martin Romualdez at pagka dahil nga naman hindi mangyayari yun kung walang basbas ng Malacanang, bigla kang titigil. Malaki problema mo, no? Diba? Hindi pwede yung ganoon. Ngayon, tapos bigla ka susundot na dahil alam niya malakas si BP Sara. Respetado ko yan, si BP Sara. Gito, kabalbala. Hindi ganoon. Kung babanatan mo, babanatan mo. Kung sa issue ko kasi, alam ng mga kasama natin dito sa PH Update yan, ang may malaki ko lang ho dito sa inyo, pag tayo bumanat sa isang issue, nag-all out tayo. Di ba? Walang walang sacred goat, sacred cow.
lahat pagka may kasalanan, walang yung segue pa no kagaya ng ginagawa ng PGM. Hindi tayo pilit dyan sa na yan. Dyan sa PGM. Kasi alam nyo, kitang-kita natin na yung kanyang pagsisisi kay Romualdez ay out of revenge, not really out of gustong malaman ng katotohanan o mahalang bayan. Magkaiba kasi yun eh. Maaaring sinisisi mo yung tao dahil lang galit na galit ka. Anong pinagkaiba mo kay Trillanes? Wala. Anong pinagkaiba mo kay Luistro? Wala. So kung talagang para ka sa katotohanan at para ka sa bayan, dapat sabihin mo talaga kung sino yung salarin o yung pinaka-mastermind. Naniniwala tayo na hindi yan magagawa lang ni Romualdez. Hanggang ngayon nga, hindi pa nakakulong si Romualdez eh. Pero yung mga ibang wala namang ginawa, nag-criticize lang sa gobyerno, nakakulong na. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, sabi ni Romualdez, I will not go down alone. So malamang sa malamang, natatakot ang presidente dahil pag nilaglag niya si Romualdez, malamang ilaglag din siya nito. Doon pa lang sa statement na yun, alam mo na merong mas mataas na tao dito sa korupsyon na issue na ito. Kaya mga kababayan, huwag palilin lang. Laging mapagmatsyag dahil may mga tao talaga na iiwas ang sisi kay Marcos. Maliwanag ho yun mga kababayan. Kaya ako, yung mga pambobola nila na yan, hindi tayo madadala dyan sa mga pambobola ng prangko mabanta. Wala tayong beef dyan sa mama na yan. Wala tayong galit dyan. Pero yung kanyang pagpupustura na tila bagang concern siya sa kaban ng sambayanan. Gayong pirma ni Amena Pangandaman at Marcos Jr. bago mailabas yung pondo na yan. Ay meron ho tayong problema dyan. Dito ho tayo. Share nyo ho itong video na to ha. Gusto kong makaabot to kay Senator Joel Villanueva. Paki-share nyo ho ito. Please. Dalang lang natin maging bisita dito si Bay. Ito, pakinggan nyo na to. Senator Joe. Nako, ito na. Senator Joel Villanueva. Gusto ko buo eh. Gusto ko ho natin buo. Buo ho yung dito, yung kay Bay. Senator Joel Villanueva, lilipat na sa BBM Senators. Yan ay kung siya ay tatakot doon sa plunder case niya. Bakit? Nabalitaan ko po kasi na nakahanda na po yung plunder case. Nakahanda So na pala. kung lilipat siya, hindi na po siya ididemanda sa plunder. Pero ididemanda pa rin siya doon sa bailable lang. Yan po ang kanilang deal pagkadating ho dito sa paglipat sa Gatchalian Block. Ngayon, ang tanong na lang talaga dito mga kababayan ay kung si Senator Joel Villanueva ay maninindigan. Kasi yung kanyang sinasabi na bumalik na tayo sa trabaho, magtrabaho na tayo, Yan. ganyan din naman yung sinabi. Yan ho yung unang video natin. Yan yung tinalakay natin doon sa naunang video natin. Pinanood natin buo yung mga punto de vista nitong si Senator Joel Villanueva. Kapatid ho sa pananampalatayang si Sen Joel, kaya yung pamantayan na ibinibigay natin sa kanya, hindi ho katulad ng ibang mga senador. Diba? Siyempre kapatid sa pananampalataya na automatic na yan, alam natin na talagang ipaglalaban kung ano yung tama. Diba? Yung tipong kahit na kagipitan, hindi ho bibitawan niya ng katotohanan. Dahil yun ang pinaghahawakan namin. Yun ang prinsipyo. Yun yung aming pananampalataya. Doon kami sa katotohanan. At ang katotohanan, si Jesucristo. Binigay niya ang buhay niya para maligtas ang sangkatauhan. Yun ang pinanghahawakan namin. Ngayon, kung alam ni Senator Joel Villanueva ang katotohanan, dito sa pinaglalaban nila, dyan sa paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano, at kahit alam na niya kung anong totoo dyan, pilit pa rin siyang nabali o pumunta sa kabila dahil lamang sa pananakot sa kanya. Malaki hong problema natin dyan. Kaya di ba, may talagang sobrang na-disappoint ho tayo doon sa kanyang pagsasalita. Siguro nabalitaan na ng kampo ni Senator Joel Villanueva, nakahanda na yung plunder case niya at nangangati ng talampakan ng 12 senador at gustong-gusto na nilang mag-special session para ma-legitimize na. Kasi illegitimate ho sila ngayon ma-legitimize na yung kanilang pagiging lider-lideran dyan sa Senado, di ba? Gusto ko nilang gawin na natin legit, di ba? Kasi hindi nga sila legit ngayong mga panahon na to. Yun ang ating nakikita dito. Kung pinanghahawakan natin katotohanan, tinatayuan natin katotohanan, bakit dito sa isa na to? Hindi ko life and death ito. Di ba? Hindi ko kaligtasan ng pinag-uusapan natin dito. Plunder case lang. Siguro pwede sabihin PH, linalang mo lang yan kasi hindi ikaw makukulong. Hindi naman akong tumakbo. Sa pagpasok mo sa politika, ika nga kasama sa package deal yan. Kasama sa ika nga risk yan na pwede mong abutin pagka nagkataon. Di ba? Ngayon, pagka pumasok ka dyan, alam mo na merong risk
na pagdating ng panahon, kung meron kang paninindigan, ikaw ay gigipitin at malalagay sa alanganin, dapat pinasok mo yan, alam mo katotohanan, panindigan mo yan. Ngayon, pagka hindi mo pinanindigan yan, malaking problema mo sa ating mga kababayan. At tatandaan yan pagdating ng botohan. Sabi nila noon, di ba, naalala ninyo? Nung pinipilit na umattend ng Cayetano Black doon sa kanilang session, sabi magtrabaho na daw. Nung nagkaroon sila ng illegal quorum, nagtrabaho ba sila? Hindi naman eh. As a matter of fact, nag-work from home pa nga, di ba? Kesyo may threat. So kalokohan po yung dahilan na yan. Yan din ang ginagamit na dahilan ngayon ni Senator Joel Villanueva. Magtrabaho na lang tayo, wala dapat ditong paghati-hati. Kalokohan. Alam mo, Senator Villanueva, nakakahiya ah. Kasi pastor ka pa naman eh. Naku, Tapos ganitong bagay lang. Yan na nga ba sinasabi ko? Ikaw, Saint Joel, ha? Doon sa naunang video ko, inano lang ka tinapik ko lang si Saint Joel eh. Itong si Bay, iba yung kay Bay. Yung kay Bay, balagbag ho talaga. Kaya, sorry na lang, Saint Joel. Yung sentimiento na yan, ano lang, kami dito ho kasi, yung nararamdaman namin dito, kung bakit maraming nanonood sa mga video namin, ina-amplify lang ho namin kung ano ang damdamin ng marami sa ating mga kababayan. Ito sinasabi ko na to, hindi ko lang sarili to. Kaya karamihan ito matambay dito dahil yun ang nararamdaman nila sa mga sinasabi natin. Yun ang gusto nilang gusto nilang ipahayag kaso wala silang boses. Gayong na ilalabas natin ng kanilang mga saloobin. Yun ang siguro mga dahilan kung bakit nila ibinabahagi yung ating mga video. 'Di ba? Yun ang mga dahilan kung bakit talagang nag-i-interact sila, nagla-like, nagsi-share, nagko-comment. Yan lang naman ho yan. Kaya pagka ito narinig na ni Senator Joel Villanueva, abay mag-isip-isip ka na. Yung mga panahon na to hindi nakagaya noong 90s. Pagka nakagawa ka ng kabalbalan, nakakalimutan yan ng ating mga kababayan. Kung sakaling sumama ka sa paksyon itong si Marcos Jr. Sa tingin mo ba sa susunod na eleksyon, kahit na alam kong kapatid ka sa pananampalataya, ikukonsidera pa kita, ikakampanya pa kita sa mga ilang mga viewers natin dito sa PH Update? Diba? Siyempre, kung merong tao dyan na alam natin na may paninindigan, merong Rodante Marcoleta, merong Mike Defensor, Mike Defensor, malaki na hulugin niya sa ano niya. Diba? Sa mga business niya. Pero tuloy-tuloy lang sa paninindigan. Merong Pastor Kibuloy na nakakulong ngayong mga panahon na to pero nakikipaglaban pa rin. Diba? Nakikibaga. O merong, sino pa ba pwede nating itakbo dyan? Ilaban dyan sa ano? At merong Jimmy Bondok dyan. Diba? Sa tingin mo, ikaw ikukonsider. Hindi. Baka kakampanya pa ako na huwag kang iboto kasi traditional politician ka. Sorry na lang, kapatid sa pananampalataya, pero hindi, ito kasi yung panahon na to, hindi na pwede yung ganun-ganun eh. Diba? Yung pamantayang ibinigay natin doon sa mama, tapos biglang, diba? Hindi ho nila na-reach yung ating expectation bilang isang Kristiyanong senador, pastor na senador, ibinibidan niya na meron siyang prinsipyo at paninindigan tapos ganitong ating mababalitaan. May problema ho tayo dyan. Tuloy ho tayo. Ang uurong na yung prinsipyo mo. Yung unang panahon nga, di ba? Mga martir pinapatay para lang manindigan. Ngayon, ikaw, plunder case, lilipat ka na kaagad. Nasaan ang pananampalataya mo? Nasaan ang conviction mo? Alam mo, na pag ikaw lumipat sa Gatchalian Black, siguradong hindi na matutuloy yung mga bagong testigo. Nga nakaraan lang, di ba? Nung pababa na po yung mga Marines, biglang nag-adjourn sila. Paano pa kaya ngayon na may lalabas na Fearless 14? Sigurado kung hindi nila papayagan yan na umattend ng kahit na anong hearing. Kaya pag-isipan mo ng mabuti ang gagawin mo, Villanueva. Nililigtas mo ang sarili mo, pero paano naman ang taong bayan? Paano naman natin malalaman ang tunay na mastermind ng magnanakaw sa flood control kung lilipat ka na dyan sa BBM senators? Kasi ganito lang yan eh. Pagka pinakulong si Villanueva, kahit na anong SS pa yan sa mainstream media, social media, na isa sila sa mga kickback mastermind, hindi na maniniwala sa bayanan. Kasi karamihan ng nakukulong, bakit nandoon sa mga grupo na kung saan ay gustong malaman ang katotohanan dito sa napakalaking korupsyon na to na nangyari sa ating bansa, di ba? Yung tipong mapapaisip ng ating mga kababayan, talaga nga bang ito yung mga misala? Parang may problema ata tayo dito. Ba't puro kalaban lang nila sa politika? Madali ko kasi gumawa, kumpasan ng isang witness ganito, sabihin mo, idawit mo to. Ito yung mga witness na sinasabi natin na district engineer sila. Pero hindi ibig sabihin na talagang totoo na sinasabi nila. Ito pa ho mga kababayan, yung mga district engineer na yan, ginawa ho mga state witness, kaya malaki ang problema natin dyan.
Di ba? Ano yun? Kabayaran ba yun sa pagdawit nyo sa pangalan ni Bong Revilla, Joel Villanueva, Jingo Estrada? Ba't wala yung pangalan ni Martin Romualdez? Yan hong mga state witness na yan, sila ho yung nagpapatalo ng daang-daang milyon sa mga kasino para linisin yung mga ninakaw nila sa mga maanumalyang flood control project. Ganun ho katindi yun. Kaya paano pa, hindi na nila maluloko sa bayan ng Pilipino. Hindi ko alam kung ano ang gustong iligtas ni Senator Joel Villanueva dito. Gayong alam na ng sambayan ng Pilipino kung anong klaseng pagmamanipula ang ginagawa ng administrasyon na to para mapagtakpan itong pinakamalaking skandalo na to na nangyari sa ating bansa. Sigurado hindi na matutuloy ang kahit na anumang Blue Ribbon hearing para hanapin ang tunay na mastermind dito sa korupsyon na ito. Mahiya ka naman. Pero sana, mali ako. Malay mo, makonvict ka at hindi ka na lumipat sa BBM Senators. Let's pray for Senator Joel Villanueva. Senator... Sana. Ako ba personally, gusto ko mali ako dito sa isa na to. Gusto ko mali ako. Gusto kong makita na ika nga yung mga pagbanat natin kay Senator Joel Villanueva at malugod kong sasabihin sa ating mga tagapanood dito sa PH Update. Paumanhin, ako ho'y nagkamali sa mga sinabi ko kay Senator Joel Villanueva. Malugod ho natin sasabihin yan. Taas noon natin sasabihin yan. Diba? Sana tama ka. Na mali yung mga nagsasalita ngayon dito sa issue na to, kaugnay dito kay Senator Joel Villanueva. Sana mali din yung mga pinklawan, dilawan, mga talyanista at ensaymada na isa na yan sa mga pinapahagi nila. Siya yung isa sa mga weakest link para talagang masolidify na yung liderato ni Wingate Chalian dyan sa Senado. Diba? Isa siya sa mga talagang pwedeng, si Chis, di ba nga, nagmakaawa daw yan, nag-iiyak sa Malacanang, magpunta siya doon. Di umano. Punta tayo dito kay Attorney Trix. In the fourth estate, what happens when everyone collaborates or everyone is regulated? So, bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Medyo mahaba-haba ang opening natin ngayong araw nito. So, ano ba ang nangyari ngayon? Very recently, yung newly appointed PTV General Manager na si Mr. Lino Cayetano, nag-anunsyo na yung three major media networks, GMA7, ABS-CBN, and TV5, agreed to or allegedly reached out to assist PTV4. So, una-una, nag-authorize nito yung board. Yung PTV is a corporation, it's a government-owned and controlled corporation, at mayroon silang board of directors. In-adopt ng board of directors ang official resolution na ino-authorize si Mr. Cayetano, newly minted GM ng PTV4, to forge partnerships with these media organizations. Bukod pa dyan, ang goal daw ay to bring multimedia stakeholders to the table to make PTV more relevant, engaging, and responsive to the public. Parang okay pa, di ba, pag tinitignan mo. It's supposed to also have the goal for better reach, para mas malawak daw ang abutin ng PTV. Technically, malawak naman talaga ang abot nito. Ang media assets ng PTV cover nationwide, may nationwide coverage for television ang PTV, but it is not as extensive as the former reach of ABS-CBN when they still had full studio facilities and several broadcasting towers. Ang intention is to improve public information and the delivery of government initiatives to the Filipino people. Allegedly, this marks a major effort to upgrade the state-run broadcasting by leveraging the industry's resources of the country's largest media networks. Sa umpisa, parang okay. But really, what does it mean? It means that it is ushering a new era of collaboration between the major media giants
and PTV, the government-owned and controlled television media. Very interesting, di ba? But a lot of people are already questioning what's going to happen to the Fourth Estate. Ngayon, ano ba ang Fourth Estate? Noong 1787, isang statesman, ang pangalan niya si Edmund Burke, at nagdidebate siya sa House of Commons sa Great Britain noong ngayon. Matindi ang debate. Sa kalagitnaan ng debate na yun, tumigil si Mr. Edmund Burke. Tumingin siya doon sa press gallery at sabi niya, "The House of Commons here has 3 estates sitting in Parliament. But in the reporter's gallery up there beyond is the Fourth Estate, perhaps the most important of all." Ano ba ang tatlong ibang estado? Noong panahon na yun, sa medieval at early modern societies, tatlo ang social classes. Unang-una, ang unang estado, simbahan, the clergy or church leaders. Pangalawang estado, the nobility, mga aristocrats, royals. Yan. Ang pangatlong estado, the commoners. Ito yung general public, middle class, the bourgeoisie, tawag nila. So, yun ang ibig sabihin ng Fourth Estate, yung press. Ano ang importante sa media? Ito ay nag-function bilang isang independent watchdog. Ito ay nagmamonitor, nasa labas sila ng gobyerno at minamonitor nila ang abuso ng kapangyarihan. Ito din ang nag-i-inform sa publiko kung ano ang nangyayari. Binibigyan nito ang publiko ng facts. Na para kailangan natin para makaboto tayo sa isang demokrasya. Ito din ay walang legal authority, walang government power na hinahawakan ang ika-4 na estado. Ngunit, ang kapangyarihan nito ay yung ability nito na makashape ng public opinion at makapagsulong ng pagbabagong politikal. O, di ba? Kalain nyo. So, kung mayroong ganito, nakikita natin, dapat ang Fourth Estate o ang media ay independent. Sa panahon ngayon, mayroon na rin tayong social media. So, paano nakakatulong naman ang social media sa panahon ngayon? Well, ang social media ay bahagi ng, we can call them the Fourth Estate, part of the Fourth Estate, o siguro 4.5, the Estate 4.5. Bakit? May difference kasi. So, ang social media, unlike traditional media, yung similarities, ang social media at saka ang mainstream media, the traditional media, pareho sila, they hold power accountable. May mga citizen journalists na gumagamit ng social media para magsalita at magpahayag ng kanilang kaalaman. Nagre-report sila. At in many instances, kapag sila po ang recipient ng mga exclusive na information, o mayroon silang sariling kakayahan o kaya expertise para i-interpret yung information na yon, nakakagawa din sila ng ginagawa ng mainstream media. That is, exposed government and corporate misconduct. But in social media, they can do that in real time. Nagiging source din ng news ang social media. Ganyan po ang nakikita natin na ginagamit ng mainstream media ang mga impormasyon na nanggagaling sa social media at ito din ipinapalaganap nila. Both social media and traditional media help influence elections, help create policy, and help
social movements. Ang pagkakaiba, ang social media, unlike mainstream media, because many times it is in real time, sometimes social media also relies on information that is coming from traditional media. According to the fourth estate or to journalists, journalism or the traditional fourth estate, they use professional editors, they use fact checkers, they have a system to check or vet information. Mayroon silang mga boss na nagsasabing, pwedeng iran yan, pwede rin hindi. Mayroong curation ito. Ang traditional media, nagko-curate din sila. Pag sasabihin hindi, at hindi rin natin masasabi na completely objective ang traditional media. Kasi dun pa lang sa pagpipili na kung anong mga istorya ang ilalabas nila o kung anong anggulo ang pipiliin nila, they are taking a stand. Meron din silang mga tinatawag natin na editorial policies. Meaning, mayroong times that the assets of a media corporation are put towards taking a particular side, such as a political party, or such as protecting the business interests of the owners of the traditional media outlet. Unlike traditional media, social media has two-way communication. There is interactivity. So, there is also still a means to correct itself, but it is not the same kind of means that traditional media uses. So, meron tayong fourth estate, meron tayong possible estate 4.5. Diba? Pero bakit tayo nagdadalawang isip tungkol dito sa parang magiging collaboration between PTV and other media outlets, particularly those in the private sector? Actually, pag nagkataon, formality lang naman yung mangyayari na yan sa PTV at sa mga malalaking TV station sa ating bansa, di ba? Kahit wala namang collaboration, ano lang naman yan, kumbaga, para mema lang yan si Cayetano, yung kapatid nitong si SP Cayetano, no? Mema lang na pagpasok niya sa PTV, meron siyang gagawing bago. Hindi bago yan, yung collaboration. Yung fourth state kung tawagin na dapat independent, matagal na huyang na-infiltrate ng mga bangag at magnanakaw sa pamahalaan. Collaboration between dominant names. Sige nga, sang-ayon ho ba kayo dun sa sinabi ko na yun? Mag-comment nga ho kayo sa baba. Kung merong bago dyan sa mangyayari na yun, na collaboration o pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan itong government-owned and controlled station, saka itong mga giant network na to, mga press cartel, di ba? Ano bang bago doon? Yung mga si Anticlair, mas yung exposure niya dito sa mga, lagi naman siyang interview dyan. Wala nang bago doon. Pagdating sa fake news, ganun din. Number 1 yung mga network na yan. O pagdating sa pagtira sa mga Duterte, ano ba bago? Lahat na since 2016, yung mainstream media na yan, hindi naman nila ginagawa ang tungkulin nila na ibalita yung mga magandang bagay na nagawa ng administrasyon ni Tatay Digong. Puro negatibo. Puro negatibo. May mga positibo, hindi nila ilalabas. So, yung collaboration na yan, sa tingin natin, matagal na nangyayari yan. Ipoformalize lang nitong si Lino Cayetano ba yun? Media and government media poses a threat to free speech. Bakit? Normally, hiwalay yan. Gaya nga ng sinabi natin, ang fourth estate, labas yan sa gobyerno. Hindi yan kasama dun sa nobility, hindi yan kasama dun sa clergy, at hindi rin sila normal. Sarap sanang isipin ganun eh. Kaso pagka naririnig ko tong si Enlingaw, para siyang undersecretary na pinagtatanggol si Marcos. Okay sana na ganun eh. Di ba? Kasama dun sa sa common people. Diba? Pero, once they merge with government, nagkakaroon na sila ng ibang level of power.
private media is considered the independent watchdog. They're the ones who call out the powerful. Whether the powerful are in the private domain or in the public one, which is government. Pag nag-align ang private media at yung government media, baka maging iisa na lang ang messaging nila. Nobody will be checking each other anymore. Unless it will all be left to social media. So ang mangyayari niyan, but because social media also relies on traditional media for information, nalilimit din yung amount of information that actually gets disseminated to the rest of us. Nagiging one-dimensional, nawawala na yung kontrahan that is actually the hallmark of what a democracy is. Itong alliance na to ay magbabago tuloy ang diskurso sa publiko. Kung iisa lang halos ang source of information o kukunti lang ang dimensions na nakikita natin, ganun din magiging limitado ang ating ability para makapagdiskurso sa lipunan. And discourse is where the public learns. Discourse is also where ideas are sharpened. Pero kung iisang panig lang ang naririnig natin halos, paano natin patatalasin yun? At ano? At saan tayo kukuha ng alternative forms of information that will provide us a means to check what is coming out of the collaboration? Bukod pa dyan, how does this now affect access government sources? Baka maging monopolyo ng malalaking media, access nila to information that's coming from government. Wala pa kasi maliwanag dito sa collaboration na ina-announce ni PTV-GM Lino Cayetano, kung kaya't it is normal for us to question, how is this going to work? At ano yan? Kapamilya, kapatid, kapuso, ngayon, kasabwat? Kasabwat? Aray mo. Furthermore, di ba, dati ang pinoproblema natin is napakaganado ng gobyerno na mag-propose ng regulation dito sa social media. Pansinin nyo, all over the world, meron namang some kind of regulation, such as but not limited to the same ways that we provide certain limitations to free speech. This is how it works sa legal system. The rule is free speech. The exceptions are when that speech causes damage. Halimbawa, damage to the safety of the state, to the safety of the people, damage to reputation. When it threatens the existence of the state. That's why may mga laws tayo against inciting to sedition, rebellion, terrorism, war. May mga speech din that cause damage but are not necessarily inciting. Halimbawa, pag sumigaw ka ng sunog sa loob ng sinehan at magkakos kayo ng stampede, that is a form of free speech that is also regulated because it causes damage. So, pagka nire-regulate natin beyond the rules that are already there, if there is there's also na pala different levels of what we consider as damage. Halimbawa, sabi ni Justice Leonel, dapat i-decriminalize na ang libel kapag ang nagre-reklamo ay mataas na government official. To which I agree, by the way, ha? Kasi, ano ang damage dyan? In fact, it is in the interest of the public that we know what our public officials are up to
And therefore, we encourage as many people as possible, and we give a wide latitude to the public to comment on their behavior and on the things that they do. Or regulating social media beyond what is already in the law must be subjected to strict scrutiny. Yung mga sinasabi, halimbawa, o yung ginagawa ng Kongreso na pinapatawag ang mga bloggers or even other media and asking them about what they had written, sometimes shaming them, sometimes subjecting them to abusive language intended to shame, intended to keep people from openly criticizing government actions that go through government actions or actions of its officials. Nowadays, ang nakikita natin, maraming dangers yung ating mga ang ating kalayaan magsalita at magpahayag. But this collaboration, it also presents an additional one that we didn't see coming. So what is your take on this? Sabihin niyo sa akin, ano sa tingin niyo? Ito po ba ay sa ikabubuti natin? O nababakura na ang impormasyon na nagiging available sa atin? It's bad enough that mainstream media doesn't like social media. They don't like us being sources of information. And as a matter of fact, and I can say this from personal knowledge, mainstream media actively tries to bar social media from governmental sources of information, such as the Palace press briefing. There are also very few from social media who are invited to the press briefings of government agencies. Bad enough that it's that. Now, we are seeing major mainstream outfits that are getting some kind of, how do you call this, special arrangement with the government. We eagerly await how they're going to make this, how they're going to affect this, how they're going to execute this. But we are right now intending to watch carefully and be critical should it appear that there will be some kind of push to monopolize the sources of information that come from government. RJ, this is not true. Billionaire News Channel is not owned by Martin Romualdez. If you look up the SEC documents, it is owned by Prage, P-R-A-G-E. Hay na nga mga kababayan, kung gusto nyo panoorin yung kabuuan ng live na yan, itong si Atty. Trixie Cruz Angeles, punta lang ho kayo dyan sa Luminous by Atty. Trixie Cruz Angeles, yan namin paglinawan. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-iingat ho kayo lahat ng Pilipinas.